Aabot daw sa 150,000 pesos kada buwan ang ginagastos ng gobyerno para bantayan si Janet Lim Napoles sa Fort Santo Domingo. Kaya mungkahi ng isang senador, ilipat na siya sa ordinaryong kulungan kasama ng iba pang preso. Pero hindi sang-ayon dito ang BJMP o Bureau of Jail Management and Penology. May report si Cara David. Sa mga city jail, karaniwang nakakulong ang mga presong dinidinig pa ang kaso. Pero sa bagal ng usad ng mga kaso, maraming preso ang siksikan sa mga selda. Ganito ang karaniwang itsura ng isang female dorm ng BJMP. Yung ganito kalaki na selda, ang nagkakasya dito ay 261 na mga preso. Nakikita ninyo meron ditong mga double deck na mga kama, pero dahil sa dami ng mga preso sa loob ng seldang ito, hindi lahat sila ay nagkakaroon ng pagkakataon na makahiga. Kaya kung titingnan ninyo, yung iba sa kanila dito natutulog sa ilalim ng kama ng isa pa. Merong maliit na kwarto doon sa ilalim. Pero dahil hindi pa rin sila magkasya, may iba natutulog na dito sa sahig or dito sa pagitan ng mga double deck beds. Yan yung sitwasyon sa pagtulog. Paano naman sa pagkain? Ang budget kada preso, 50 pesos per day. Ayon sa BJMP, kung susumahin lahat ng gasto sa kada isang preso, aabot ito ng 219 pesos kada araw. Kasama na dito ang 50 pesos sa pagkain, 5 pesos sa gamot, 164 pesos pang sweldo sa security personnel at pambayad sa ilaw at tubig ng kulungan. Malayong-malayo ito sa ginagastos ng gobyerno para sa itinuturong mastermind ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles na nakakulong sa Fort Santo Domingo sa Laguna. Ayon sa PNP, 150,000 pesos kada buwan o 5,000 pesos kada araw ang gastos para sa pagbabantay sa kulungan ni Napoles. 3 po kasi ang nagsasalit-salitan sa pagbabantay sa loob ng kanyang selda. Hindi pa kasama ang mga bantay sa labas at mga intelligence personnel. So saan po nagagastos itong 5,000 per day? Yun nga, sa operational maintenance expenses, particularly of the people guarding her. Gaano po ba kakaraming nagbamandi sa kanya? Well, around, yung inner alone would be around 1 platoon. Kapag ibinyahe naman si Napoles patungo sa korte, panibagong gastos na naman. 120,000 pesos kada araw. Kaya mungkahi ni Senador Chis Escudero, ilipat na sa isang regular detention facility si Napoles. Wala akong nakikitang rason kung bakit hindi siya dapat ilagay sa ordinaryong piitan. Wala akong nakikitang dahilan kung bakit magkakaroon ng banta sa kanyang buhay, wala naman pala siyang kinalaman at naaalala kaugnay ng PDAF scam ayon sa kanya. Pero ayon sa BJMP, baka malagay sa alanganin ng seguridad ni Napoles kung ihahalo siya sa mga karaniwang preso. Mas mainam daw kung ikulong si Napoles sa bikutan, kasama ang iba pang high-profile inmates tulad ng mga ampatuan, MNLF rebels at drug syndicates. 219 pesos rin ang budget sa kanila at may dagdag lang na 10,000 pesos na budget sa tuwing ibabiyahe patungong korte. It's just only designed na talaga para sa mga high profile. So we do not need an additional security. Or in case of, halimbawa, trust si Ms. Napoles, ang magiging additional lang niya, yung medical team na magbabantay sa kanya. Pero ayon sa PNP, gustuhin man daw nilang pababain ang gasto sa seguridad ni Napoles, wala silang magagawa hanggat hindi nagdedesisyon ng korte na ilipat siya. This is up to the prosecution. The PNP will only enforce and follow any court order. Cara David, GMA News.